sinasabi nila na may baril yung si Mr. Lin o yung Chinese, may Bushmaster, may Kwan. Ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang-planting kung sigurado na may baril talaga yung subject ng search warrant. So, Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Ako po si Police Staff Sergeant Danilo L. Dester Jr., sir. Ang masasabi ko lang po, sir, sumunod lang po ako sa utos ng aking superior. Bilang isang subordinate, sir. That's all, sir. Okay, so at least we have given you all the chance, no, to speak. Ang reason namin, talagang nandito kayo sa premises namin, and we cite you in contempt, and this time we are trying to give you all the leeway, no, para sabihin nyo na yung nangyari totoo. But still, no, you refuse. So we will be proceeding with our investigation. So the chair, I would like to recognize Congressman Acop for your interpellation. thank you, Mr. Chair. I would like to share the sentiment of the Honorable Tulfo. Kasi hanggang sa huli, pinagbigyan nyo na ng pagkakataon, pero hindi pa rin sila nagsasabi ng totoo. For General Mariano, I was in your situation before. If you remember, ako po ang commander ng CIDG when the Coratong Baliling case came out. So, just because I am the head of the CIDG, kasama po ako doon sa kaso. So, General Mariano, kasama sa TW o sweldo natin yan. Kasama yan, kaso. In the case of Major Magsalos, you're the son of then General Magsalos, a member of class 1987 ng PNP. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes, wala naman naging problema dun sa tatay mo, as far as I know. Pero, minsan sa ating serbisyo, nagkaroon tayo ng maling step eh. Di ba? And that is part of the service. Nagkaroon kayo ng maling hakbang eh. Kaya nandito kayo ngayon. In the case of Colonel Guevara, kahit na bago ka dun sa unit na yun, dapat maging fast learner ka. Hindi excuse yung bago ka eh. Hindi excuse. Dapat fast learner ka. And if you're the commander, as I've said in the last hearing, you're responsible for what your men do and fail to do. Diba? Kayo naman, Desler at saka Demokrito, I can understand your point kasi loyal kayo doon sa boss ninyo, si Major Quijana, ikaw ang driver. Tao kayo. Pero the fact remains na we should be responsible for all our actions, whether they be legal or illegal. Diba? Yes. Kasi kung nabigyan po kayo ng trabaho, meron kayong protocol kung paano gagawin yun. At kung lumabas po kayo dun sa protocol na yun, magkakaroon kayo ng problema. Kagaya ng sitwasyon ngayon. Okay? Yun ang tandaan ninyo. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng ng aming chairman para magsabi ng totoo pero hindi pa rin. So, may ano, Mr. Chair, Mr. Antonino is present. The last time we asked the presence of Lord Jean Antonino, and fortunately we have him here right now, so you can directly ask your question. Mr. Antonino, kayo po ay dating pulis. Yes, Your Honor.
At ngayon, hindi na po kayo police. Yun po yung na-receive ko po, Your Honor, na dismissal po. So if you're dismissed from the kung na-dismiss ka sa police, hindi ka na police. Simple lang yung tanong ko eh. Yes po, Mr. Chair. Di ba? Huwag kang umiwas. Di ba? Ikaw ang dating pulis, na nung pulis ka, ikaw ang naging daan ni Mr. Michael Novicio at Mr. Rainier Macadat na makilala nila si Major Quijana. Yes po, Mr. Chair. Paki-narrate kung paano mo nakilala itong dalawa, si Mr. Novicio at saka si Mr. Macadat. At paano nila nakilala si Mr. Quijana? Thank you po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat po. Ito po ang totoong istorya pong nangyari po diyan. Kung paano ko po nakilala to si Michael. Si Michael lang po, pero si Rainier po, hindi ko po kilala siya. Una po, meron po akong pinsang gwardiya po dun sa Solimer. Yun po ay pinapasyalan ko po. Normal lang po sa magpinsan na minsan magkita po kami, magkwentuhan. Ngayon po, bandang gabi po yun, nung ako'y pauwi na po, may nadaanan po ako na sasakyan. Yun po, bali nadaanan ko po doon si Michael. Meron po kasi akong nadaanan po na sa kanila po na nakita po na may ginagawa po sila doon sa may harapan po ng sasakyan. Which is po yung plaka po. Ngayon po, bilang isang pulis, may instinct po tayo na kinotion ko po sila na ano po yung ginagawa po nila diyan. At nung ako po bumaba ng sasakyan, upon verification, tinanong ko po sila at narinig ko po kay Michael na nagsabi po siya sa akin na patay, yari na. Ngayon po, nung i-check ko po yung ORCR ng kanilang sasakyan, yung Toyota Alphard, binigay naman po sa akin ni Michael na hindi ko naman po siya na pinuwersa na ibigay sa akin. Sabi ko po, check ko lang po yung ORCR ng sasakyan. Then nung pagka-check ko po ng ORCR, at doon sa plaka na nakakabit doon sa may sasakyan ng Alphard, magkaiba po yung nakakabit doon sa plaka ng sasakyan. At yun na po, doon na po kami nagsimula na magsabi sa akin si Michael na, Sir, na huli nyo na rin po kami, meron po kaming ilalapit sa inyong malaking problema ng aming opisina. Which is po yung tungkol nga po doon sa barel, then doon po sa mga boss nilang Chinese. Pati rin po yung tungkol po, nabanggit din po na sa akin yung tungkol po sa mga babae na dinadala po nila ng personal dun sa high class casino. At sabi ko, huwag tayo dito mag-usap sa kalsada kasi meron kaming tamang opisina para kayo maimbestigahan at masabi niyo yung inyong mga problema about sa boss ninyo at tungkol po sa recorder na baril. At nabanggit din po nila sa akin yung tungkol po sa pera na meron daw po silang nakikitang pera ng boss nila at yun po at sila mismo yung nag-escort po dun sa boss nila na may pera po silang kinukuha doon somewhere sa high class casino, which is hindi ko na po mabanggitin yung pangalan nung kung ano pong casino po yung sinabi po nila sa akin. At yun po, doon po sa yung sa pagsita ko po sa plaka sa kanila, tinuro naman po sa akin ni Michael na, Sir, sinabi niya po sa akin na, Sir, kaya po kami nagpapalit ng plaka kasi po may nangyari na po sa amin na yung Chinese na dinideliver namin sa mga high class casino is tinangkang kidnapin. Yun po ang sinabi niya sa akin. Kaya po kami nagpapalit ng plaka para iwas po kami sa mga kidnapper na Chinese. Then binanggit din po nila sa akin na kaya po sila nagpapalit ng plaka, which is umiiwas din po sila sa number coding. At yun na po lahat. Sinabi ko naman po kay Michael na magsadya na lang po kayo sa opisina para maimbestigahan yung mga concern ninyo. At nung pumunta naman po sila sa opisina namin sa DSOU,
bilang desk officer po ng DSOU, nirefer ko na po siya doon sa investigating team. Unang-una po kay Sir Quijana for a proper disposition. Yun na po ang istorya po lahat niya na Mr. Chair. Maraming salamat. Pero dinala mo sila at pinakilala kay Major Quijana. Pero dahil sa kaso mo, na-dismiss ka, nawala ka na sa DSOU. Tama? Yes or no? Yes po, Mr. Chair. At dahil doon, si Major Quijana na ang humawak sa dalawa. Doon na sila nagre-report kay Major Quijana. Yes po, Mr. Chair. Yes. So, na-establish na natin na si Major Quijana ang handler ng dalawang ito. Now, pwede po bang matanong si Mr. Michael Novesio? Sige, Michael Nobesia. Lagi ako nagkakamali sa apelyido niya. Nobesia. Novesio. Michael Novesio can answer. Yes, sir. Good morning po. Yeah. Michael, totoo po ba lahat yung sinabi ni Mr. Antonino? Yes Na po, doon Your kayo Honor. malapit sa Solimare na huli? Sa may Asiana po, Your Honor. Yes, Asiana. Magkalapit ba yung Asiana at saka Solimare? Kanto lang pong pagitan, Your Honor. Okay, thank you. So kung totoo lahat yun, totoo rin na ang pinagre-reportan nyo pag napupunta kayo sa DSOU ay si Major Quijana na. Yes po, Your Honor. At siya na rin ang kumakausap sa inyo. Yes po, Your Honor. Siya rin, siya rin ang pinagsabihan ninyo tungkol sa inyong boss na si Mr. Lin. Yes po, Your Honor. Tungkol sa mga baril, tungkol sa mga pera, Yes po, Your at Honor. tungkol sa mga babae. Yes po, Your Honor. Yes. Yon. At ang ginawa niya ay, dahil doon sa inireport ninyo, plinano kung paano i-raid yung bahay. Yes po, Your Honor. At sinabi sa inyo na kung po pwede, kayo ang maging deponent doon sa pag-apply ng search warrant sa West. Yes po, Your Honor. Pinilit mo niya kami maging deponent. Anong ibig nyo sabihin pinilit kayo? Para daw po, legal daw po yung Paano pagpas. pagpipilit po sa inyo? Ang sabi po niya sa amin, Your Honor, na kailangan niyo maging deponents para maging legal ang pagpasok natin. Eh, hindi po namin alam, Your Honor, kung ano po yung deponents. Aha. So ginawa po ninyo yon. Ano po ang, pwede po bang sa pagkatanda ninyo, totoo bang ang application ay para sa illegal firearm? Yun po yung nabasa ko po doon, Your Honor. Yes. Dahil sinabi niyo na may firearm si yung boss ninyo. Opo, si Your Mr. Honor. Lin. Merong isang Bushmaster at saka may isang pistol. Yes po, Your Honor. Pero wala namang Bushmaster at saka pistol. Bushmaster na nakuha pala doon sa 1811. Wala sa report. Hindi ko po alam, Your Honor eh. Oh. Meron kang baril, di po ba? Yes po, Your Honor. Paki-describe nga ninyo kung anong klaseng baril meron po kayo. 45 po, Desert Storm Chrome. Caliber 45. Yes po, Your Honor. At meron ba lisensya yun? Yes po, Your Honor. Expired po yung license nun, Your Honor. Kaya tinunover ko po kay Major Quijana. Kasi gun ban din po ng mga panahon na yun kasi natatakot ba ako mahuli. Eh, sabi niya po sa akin, tutulungan daw po niya ako mag-renew. Pero hindi na renew. Hindi po na-renew, Your Honor. Alam mo ba na yung baril na yun, yun na yung nakita dun sa vault ni Mr. Lee? Nabalitaan ko lang po, Your Honor. Ayun po ang pinangtanim pong ebidensya. General Tates, sino na yung mga pulis na nag-disassemble ng mga baril?
So, nabalitaan mo na yung baril mo, nandun yung mga hinuli ng pulis o kinumpis ka ng pulis doon sa vault ni Mr. Lin, yung boss mo. Opo, Your Honor. Nandyan na yung... please identify yourself. Good morning, Mr. Chair. Good morning to this honorable committee. I am Police Staff Sergeant Genesis Ruiz, Your Honor. Ikaw nung nakarang hearing, ikaw ang nagtestigo na kayo ang nagkalas nung baril na Desert Storm. Ganito po yung scenario, Your Honor. Yung kwento. Dumating po ako sa office. Inabot po sa akin ni Police Major Quijana yung baril na kahit tulad doon sa nababanggit ng ating deponent na si Michael Navicio. Yung Chrome, tas Desert Storm. Pero may serial number pa po yun. Hindi ko lang po talaga maalala kung ano po yung serial number. Pinakalas po sa akin yun po, Your Honor. Yun lang po. Tapos kinuha na ni Police Staff Sergeant Democrito. At si Sergeant Democrito, siya ang naglinis ng baril para magmukhang kapanipaniwala na hindi lumang baril yon. Yes, Your Honor. Yes. Which dinenay naman ni Sergeant Democrito. Kaya nga binibigyan kanina ng pagkakataon ni chairman na magsalita ng totoo, pero ayaw pa rin. Noong Your Honor, parang may narinig din po kasi akong inutusan ni Police Major Quijana na kumuha ng grinder. Isa sa kasama namin. Andito po siya ngayon, Your Honor, yung kasama namin na nautusan. na Kumuha ng grinder, Your Honor. driver, Grinder. na sige. Talagang inayos talaga. Pakibanggit po yung pangalan po ninyo. Good morning po, Mr. Chairman, sir. Ako po si Patrolman Elson Calupa, sir. Natatandaan mo po ba kung meron kang baril na inayos? Sa baril na inayos po, Mr. Chair, wala po. Bali, during that time po, may trabaho sa Viber namin na nabasa ko lang po. Nagpaalam po ako na malilate. Dahil ako lang po yung wala, bali nautusan po sa akin na po pinadala yung grinder, sir. Para saan yung grinder na yun? During that time, Your Honor, wala po akong idea kung saan po. Basta sinunod ko na lang po. Nagdala po ako sa opisina. Kanino mo binigay yung grinder? Binigay ko po kay Sir Democrito, sir. Kay PSSD Democrito. Tapos after nun, sir, di ko na po alam kung saan nila ginamit, sir. Sa pagkaalam po ninyo, saan po ba ginagamit yung grinder na yan? Pagtungkol sa baril. Sir, kung sa baril po gagamitin, pwede po sa serial number, sir. Yeah. Thank you. So, napapatunayan natin na sinasabi nila na may baril yung si Mr. Lin o yung Chinese, may Bushmaster, may Kwan. Ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang-planting kung sigurado na may baril talaga yung subject ng search warrant. So, ibig sabihin, plinano talaga ito na just in case walang makitang baril o kaya kung may baril, gagawing savings, merong ipapalit na baril.